Kasunod ng mga inspeksyon ay ikinakasana ng iba-ibang ahensya ang pagkukumpuni sa mga kalsada, tulay at paliparang winasak ng lindol. Pati mga ospital at supply ng kuryente pinatututukan ng Pangulo. Yan ang aking tinutukan. Bagsak ang kisame at nagkalat ang mga basag na salamin sa airport ng General Santos City. Nang inspeksyonin ni Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez. Natigil ang operasyon ng paliparan dahil sa pinsala ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Pero pinamamadali na ang pagkukumpuni para agad makapagbalik operasyon. Marami ring napinsala ang mga kalsada tulay sa Davao Region. Na in-inspeksyon naman the Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Tizon. Ang ilang nasirang tulay gagawan muna ng katabi ng detour para pansamantalang madaanan. Habang iba, minor repairs lang naman ang kailangan para muling magamit. There are 19 roads that are passable, 9 bridges also, and 1 seaport and 1 airport. Likewise, there are 1,889 total damaged houses. Ang bilang na yan ng mga napinsalang istruktura ay pinarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang Office of Civil Defense. Sa situation briefing ng mga ahensya ng pamahalaan, kinumusta rin ng Pangulo ang mga pansamantalang matutuluyan ng mga apektado. How about our evacuation centers? Yung mga designated evacuation center, nagagamit ba lahat o may nasira din? So far, sir, there's no report of any evacuation centers that were damaged, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks. Pinatututukan ng Pangulo ang mga pasyente sa mga apektadong ospital ayon sa Malacanang. Pinabibigyan prioridad naman sa Energy Department ang pagpapanumbalik ng kuryente sa mga ospital. Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Nakausap din ng Pangulo sa situation briefing si General Santos City Mayor Lorelai Pacquiao at nangakong tutulungan ng national government ang GenSan. Tuloy naman ang pagpapadala ng relief goods sa pangunguna ng DSWD. Katuwang nila ang Coast Guard at Air Force sa mabilisang pag-deliver, lalo't kung may mga kalsadang hindi madaanan. Nakikipag-ugnayan daw ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Habang Information and Communications Department sinigurong stable ang signal sa mga apektadong rehiyon. Plano magtungo ng Pangulo sa mga lugar na tinamaan ng lindol, pero hindi patiyak kung kailan. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Napinsala man ng lindol ang maraming daan sa Mindanao, hindi ito naging hadlang sa inyong GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong. Tumungo tayo sa General Santos City kung saan mahigit 1,000 individual ang natulungan sa ilalim ng Operation Bayanihan. Sa ganitong lagay, dinat na ni Karen ang kanilang tahanan matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Tuluyang gumuho ang isang pader, habang ang pader ng CR tuluyan ng umangat. Lalo siyang nag-aalala para sa kanyang 71 taong gulang na ama. Takot din kay dito yung papa ko tapos nasa work ako. Kasi nasa isip ko yung tatay ko. Wala yung basta pagdating ko dito, ma'am, ganito na siya, bumiga na yung pader, tapos chinek ko dun sa loob, sa CR, umangat na siya, parang nag-open siya. Tapos same din sa kwarto, ganun din. Tuluyan namang pinaguho ng lindol ang isang kwarto sa bahay ni Cheza Joy. May klase kaya maaga ang mga anak ko gumising papuntang school. Kasi kung walang klase, sigurado may isa sa amin talaga mawala nung time na yun. Dahil sa takot sa mga aftershock, sa ilalim ng puno na lang muna natutulog ang kanilang pamilya. Sa pagdating ng GMA Kapuso Foundation sa General Santos City, nadatna natin ang mga nasirang infrastruktura at kabahayan. Pero hindi napigil ang ating pagtulong. Nagsagawa tayo ng repacking kasama ang Universal Guardian Brotherhood RGI Alakdan GenSan at namahagi ng food pack sa 1,200 individual sa Sitio Intake, Barangay Mabuhay. Tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga apektadong lugar. Sa mga nais tumulong, maaari kayong magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. Pwede rin mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee.
Iimbestigahan ng Department of Interior and Local Government ang nagkalat na basura sa tapat ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa Davao City. Matatandaang noong isang linggo na puno ng basura ang harapan ng tanggapan matapos iutos ni Davao City Mayor Baste Duterte na gawin itong garbage collection point. Sa gitna ito ng kanilang banggaan sa pansamantalang pagpapasara ng DNR sa New Carmen Sanitary Landfill matapos magka-aksidente doon. Ayon sa palasyo, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na titingnan nila kung may naging paglabag sa environmental laws. Hinihingan pa namin ng pahayag si Mayor Duterte. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang bagsik ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon, hindi lang bakas na kalupaan. Naramdaman din ito sa ating kadubingan. Sa videong ito, pinasilip ng taga-Sultan Kudarat na si Rhea ang kanilang masayang beach trip kahapon sa General Santos City. Naglalaro po yung mga bata sa dagat. Pero ang kanilang masayang bakasyon, nabalot ng tensyon. Nang biglang tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Ay, Diyos ko, Lord! Ang kalmadong dagat, biglang nangalit. Malakas yung lindol, malakas din yung alon, tapos biglang nahati yung tubig. Nagsabi po sila na tatakbo daw sa highway kasi medyo mataas yung karsada. Binitbit ko po yung anak ko. Naisip namin na parang katapusan na namin. Kasi nasa dagat kami. Kung sa Jensan, biglang lumaki ang mga alon, ito naman ang namataan sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Ilang sandali pagkatapos lumindol, ang tubig sa dagat umatras. Bagay na nangyari din sa Pantukan, Davao de Oro. First time ko kita gingunani ba? Babala ng PHIVOLCS kapag nangyari ito, lumikas na agad. Maaring senyalis kasi ito ng isa pang paparating na sakuna, ang tsunami. Mga kapuso, gaano ka ba kalakas ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao? Alamin natin gamit itong PHIVOLCS Earthquake Simulator na tinatawag din nilang shaking table. Meron itong mga motor sa ilalim ng platform na nagpapagalaw at nagpaparamdam sa atin ng parang pagyanig ng isang lindol. Subukan natin. Intensity 8. Ito, medyo malakas ang pagyanig dito. Yung mga bagay sa likod ko, ito, umaalog na talaga. Medyo malakas po. Kailangan ng pag-iingat. Ang takot na nararamdaman ng mga biktima, hindi basta-basta matatapos sa pagyanig ng lupa. Maaari pa rin itong masundan ng mga aftershocks, pati na ng banta ng tsunami. Tsunami is a hazard caused by a large earthquake. The keyword is large earthquake. Hindi naman lahat ng lindol ay may tsunami. Pag maliit lang naman yung shaking, wala naman yung tsunami. Yung conception ng karamihan, akala nila tsunami should be a big waves, no? Basta ito lang po yung pinakasimple. Ang pagbabago po sa pagtaas ng karagatan ay gawa ng lindol, ito ay tinatawag na tsunami. Whether it is big or not. Nagiging malawakan po ang tsunami kasi naganap ito doon sa displacement ng seabed. Kumbaga, yung isang plangganang tubig, alugin mo, so talagang yung buong tubig gagalaw. Isa sa mga palatandaan ng posibleng tsunami ang biglang pag-atras ng tubig sa dagat. Bakit nangyayari ito? Naalog po ang ilalim ng karagatan. So ang mangyayari po niyan, maiipon ang tubig muna sa kalagitnaan ng karagatan. It's a sign pagka nawala po yung dagat. Babalik at babalik po yan. Sakaling may banta ng tsunami sa inyong lugar, ano nga ba ang dapat natin gawin? Tinuturo po natin yung shake, drop, and roll or the natural signs. No? Tapos, lahat po rin ng munisipyo, binigyan natin sila ng mga visualization. Dapat ngayon, tapos na yung kanilang mga evacuation plans. Para pagka ganitong level, nakaramdam sila na intensity 6, hindi yun dun pa sila magtatanungan saan sila pupunta. Dahil sa pagtama ng lindol kahapon, naglabas ng tsunami alert sa bansa, pati sa Indonesia, Japan at Australia. Kanselado o dinowngrade din ito makalipas ang ilang oras. We canceled the advisory at around 3 p.m. Ganon kasi yung procedure natin. After the last waves of the tsunami, at least 2 hours. Alam niyo ba na gaya ng magnitude 7.8 na lindol kahapon, ang paggalaw din ng Cotabato Trench noong August 17, 1976, ang sanhi ng isa sa pinakamalaki at pinakamapaminsalang tsunami sa Pilipinas? Ang pinakamalaking tsunami sa buong mundo, saan naman kaya naitala?
Ang pinakamataas na tsunami na naitala sa kasaysayan ay ang Lituya Bay Tsunami sa Lituya Bay sa Alaska noong July 9, 1958. Ang alon nito umabot na humigit kumulang 524 meters ang taas. Nagsimula ito nang tumama ang isang magnitude 7.8 na lindol na nagdulot ng pagguho sa Lituya Bay. Bumagsak ang mga naglalaki ang bato sa tubig. At ang resulta nito ang napakalaking mga alon. 5 ang binawian ng buhay sa naturang trahedya. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, balikan natin ang ulat sa Maasim, Sarangani na episentro ng lindol kahapon. May naitalang 5.3 magnitude aftershock doon kaninang pasado alas 6 ng gabi. Dagdag problema pa rin para sa mga residente ang kawalan ng kuryente. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Dahil sa gumuhong riprap dulot ng magnitude 7.8 na lindol kahapon, isang lane lang muna ang maaaring daanan sa National Highway sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani. Muntik pang tamaan ng bahagi ng riprap ang mga bahay sa ibaba nito. Matindi ang epekto dito sa Maasim dahil dito mismo ang epicenter ng lindol. Bakas yan sa malalaking bitak sa kalsada. Pero ang ikinababahala lalo na ng munisipyo ay kung bumigay pa ang kalsada kung sunod-sunod ang mga pag-ulan at kung magkakalindol muli. Maging sa isang tulay sa Barangay Cablacan naman, isang lane lang din ang maaaring daanan ng mga motorista. Marami rin ang mga bitak ng tulay hanggang sa pundasyon nito. Gusto na itong ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage. Inaalalayan din ng munisipyo ang mga lumikas tulad ng 60 pamilya sa evacuation center sa Barangay Poblasyon, Maasim. Karamihan sa kanila lumikas mula sa mga coastal barangay dahil sa tsunami warning kahapon. Bagaman binawi na yan, takot pa rin silang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Matabangan pa mi diri ba kay kaning amo ang kahimtang karon kulang mi og tubig, among pagkaon suporta. Okay, di pa man mi ka panginabuhi og kuan kay trauma pa mi. Dagdag problema pa ang brownout sa probinsya. Kaya sa mismong munisipyo ng Maasim, nakikicharge ang mga residente sa isang set of baterya ng sasakyan ang power source. Patuloy ang koordinasyon ng munisipyo sa mga ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong residente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Masusing investigasyon ang ikakasa ng Philippine Sports Commission sa pagparaw ng 2 Ateneo basketball player sa umano'y training. Nakatutok si Mark Salazar. Dagdag sa bigat ng pagluluksa ng ina ng Ateneo basketball rookie na si Rene Baterbonia, ang marami niyang tanong sa pagkamatay ng anak na wala pa raw sagot sa ngayon. Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun? Sa ngayon, limitado ang mga impormasyon mula sa pahayag ng Ateneo de Manila University. Kinumpirma nito ang pagpanaw ni Baterbonia at ang teammate niyang si Divine Adili. Nasa Dipakulaw, Aurora ania mga ito at ang iba pang kasama sa kupunan para sa isang team building activity. Nagpahayag din ng pakikiramay at suporta sa pamilya ng mga nasawi ang Ateneo. Sabay hiling sa publiko na bigyan ng privacy ang pamilya para makapagluksa. Sa isang bagong pahayag, sinabi ng Ateneo na dinala na sa isang punerarya sa Quezon City ang labi ng 2 at magkakasa ng autopsy alinsunod sa hiling ng mga magulang ni Baterbonia, katuwang ang mga otoridad. Alinsunod naman sa hiling ng pamilya ni Adili ay uuwi sa Nigeria ang kanyang labi na inaasikaso na ng Ateneo. Habang nakauwi na mula sa Aurora ang buong men's basketball team at coaching staff na sumasailalim sa counseling ng kanilang guidance office. Pero wala sa pahayag ang tanong ng ina ni Baterbonia, bakit pinaglangoy si Rene nang may weight sa paa?
Ngayong palapit ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, inaabangan kung magiging epekto ng di pagkakasundo sa liderato sa Senado. Gaya na lang ng nangyari noong 2018 nang may nangyaring kudeta bago ang SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Isa ito sa di malilimutan tagpo sa 2018 State of the Nation Address ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo umakyat sa podium. Pero dahil nakapatay ang mic, hindi maintindihan kung ano ang kanyang sinasabi. Maya-maya, may mga iba pang umakyat sa podium at tila nanumpa ito sa harapan ng mga kongresista. Sa gitna ito ng ugong-ugong pa lang noong pagpapatalsik kay Nooy House Speaker Pantaleon Alvarez. Ang panunumpa ni Arroyo nangyari ilang saglit bago nagsimula ang SONA habang sinasalubong ni Nooy House Speaker Pantaleon Alvarez si Duterte papasok ng batasan pambansa. Ang insidente naging dahilan ng pagkakaantala ng talumpati ng Pangulo. Pero sa huli, na magsimula ang SONA, si Alvarez pa rin ang kasama ni Duterte sa podium. Formal namang naluklok bilang bagong speaker si Arroyo sa sesyon ilang oras matapos ang SONA ni Duterte. Ngayong papalapit ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng issue sa liderato ng Senado. Ang tanong, may mangyari kayang kahalintulad na eksena sa araw ng SONA? Ang Malacanang, nauna nang nagsabi na ang kinikilala nilang liderato ng Senado ang kay Acting Senate President Win Gatchalian at hindi kay Senador Alan Peter Cayetano na iginigiit na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Pero sa posibilidad na magpatawag ng special session ng Pangulo sa gitna ng issue sa liderato ng Senado, sabi ng palasyo, gusto muna ng Pangulo na magkasundo ang mga senador. Yan daw ay para hindi mabalewala ang layunin ng special session na makapagpasa ng mga nakabinbin pang resolusyon at panukalang batas. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taumbayan, hindi ang sariling interes o ambisyon. Sa coordination meeting ng ilang ahensya ng pamahalaan para sa SONA 2026, ang imbitado sa panig ng Senado, ang Senate Secretary na hinalal ng new majority ni Gatchalian. Ito mga kapuso ang kauna-unahang SONA Interagency Coordination Meeting na idinaraos dito sa Romualdez Hall sa Kamara. Ito yung unang tulong ng iba't ibang ahensya na sangkot sa preparasyon para sa State of the Nation Address ngayong July 2026. At kapansin-pansin, isa po sa mga inimbitahang dumalo rito ay si Senate Secretary Renato Bantog Jr. Of course, the Senate team is here and we give all assurances of our cooperation and support for a very successful SONA hosting. Sa kabila ng girian sa liderato sa Senado, naniniwala ang ilang leader ng Kamara na matutuloy ang SONA. We will welcome it, and I think we'll find ways that the SONA will happen. We will welcome kahit na isang senator dyan. Pero sir, do you also see that scenario na wala yung Senate? No. I think they will be here. Para sa SONA 2026, paalala ng Secretary General ng Kamara. I think will be a simple SONA in keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we're encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress. So even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Very proud na sinalubong ng Sparkle family si Gazini Ganados na hindi man nauwi ang corona sa Miss Grand International All-Stars ay sobrang nag-enjoy naman daw sa kanyang experience. What's next for Gazini? Ichichika yan ni Athena Imperial.
Sinorpresa ng Sparkle GMA Artist Center ang model beauty queen na si Gazini Ganado sa pagbalik niya sa GMA Network kanina mula sa pagsabak sa Miss Grand International All-Stars sa Bangkok, Thailand. Top 5 finalist si Gazini kaya proud na proud ang Sparkle fam niya sa pangunguna ni Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. I feel honored and grateful that I have such a family that is so supportive, and their support never really faded even if I was far away. I was in Thailand, so I really felt the love. Kwento ni Gazini para siyang nag-Miss Universe all over again sa pagsali niya sa MGI All-Stars dahil veteran pageant contenders ang nakalaban niya. This time we were 5 Filipina girls. So it was so fun for me kasi I could speak Tagalog, Bisaya all at the same time. And we were like a team. Kasama raw niya sa Thailand ng kanyang mommy. At para maramdamang kasama niya ang tatay sa kanyang laban, isinuot niya ang gold bracelet na ibinigay nito. It was very sentimental for me. Rian's gown was kind of a duplicate of my evening gown during Miss Universe. Pero it was an elevated because of the hand jewelry that was given to me by my dad. So, and then there were a little bit of blue gemstones so it could match the crown. Kung bibigyan siya ng kaunti pang extension to answer the final question, idadagdag niya, call out those people who are degrading you or who are limiting your worth, and now that we know our capabilities, we should spread love, kindness, because love is the grandest power that we could have and we could give to someone else. Naghahanda na si Gazini para sa shoot ng isang pelikula kasama ang kapwa niya beauty queens at Sparkle artists. I'm already reading the scripts for it, so hopefully we get to meet everyone on the set already. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening! And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ashley Rivera. Sir Emil, Sir Ivan, Miss Cara. Thank you, Ashley. Halos patigilin ng magnitude 7.8 na lindol ang maraming aktibidad sa Mindanao kahapon. Pero ika nga mga kapuso, love conquers all at pinatunayan yan ng isang magkasintahan sa Cotabato. Kahit kasi napakalakas na ng lindol, hindi napigil ang palitan nila ng matamis na I do. Heto ang pag-iisang dibdib ni na Romel at Queenie kahapon. Imbis na sa loob ng munisipyo isinagawa ito, sa labas dahil sa nangyaring lindol. Ilang taon nang nagsagawa at may dalawa na ring anak na magkasintahan. Kaya dream come true raw para sa kanila ang maikasal. Kaya naman tuloy ang kasal. Bukod sa in sickness and in health at for richer or for poorer, pang tilquake duas part din ang sumpaan ni Romel at Queenie o higit pa dahil nga nalagpasan nila yan. Mabuhay ang bagong kasal!